Yan. Saan galing yung pera na ginastos na paggawa ng kulungan? Ba? Oh, may tubig pa oh. Sarap. Sariling double deck, banyo, bagong pintura. Can you imagine saan galing yung pera? Sa taong bayan pa rin yan. Oh, maganda yung lamesa. Kainan ng mga buhaya. Lababo. Mineral water pa, lupit. Ayaw pa rin ang gumagastos dyan, nakaka-plastic, imagine that. Tax ng mga taong bayan ang ginastos dyan. Hanggang sa pagkakulong na lang, baka pati paglibing nila, gastos pa rin ng taong bayan, mga ka-plastic. Sabi nga ni Acuña ba talaga nagagawa ng may pera? Ang mga mayaman o may kapangyarihan, may special treatment, pero ang mga mahirap nasa laylayan, yung kinulong para silang dagang nagsisiksikan sa maliit na lungga. So ito yung papakita ko sa inyo. Ang pinagkaiba ng kulungan ng mga korakot sa Pilipinas versus sa kulungan ng mga ordinaryong tao na nagnakaw lamang ng mangga at nagnakaw lamang ng delata sa supermarket. Ito po sila ngayon. Yan. Makapirek tayo. Yan. Tingnan nyo kung ano itsura nila. Pinagkaiba ng kulungan ng mga ordinaryong tao sa kulungan ng mga high profile na tao. Tingnan mo kung paano sila matulog oh. Nakayukod na. Iba patong-patong na. Yan oh, 70. Nagkasya sa isang selda kontra sa 200 na sinasabi nila, mga ka-plastic. Partida 200, may double deck pa. May sariling lababo pa. Samantala to 70 na tao na nakulong sa bilibid. Ito, panoorin natin yung sinabi ng lalaki. Maka-aperet ako nito. Walang sinabi. May sound effect kasi.